Welcome to Donmar TV News Channel. Ito ay pawang disqualification cases na inihain laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinatanong natin yung kanyang tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez kung natanggap na nila yung summons pero wala pa itong sagot. Pero kinumpirma ni Commissioner Maria Rowena Guanzon, head ng COMELEC First Division, na nailabas na nila ang summons sa 3 disqualification cases para kay Marcos. Naipadala na niya ito sa kanilang election officers na magsisilbi naman ang personal sa respondent. Dagdag pa ni Guanzon, may 5 araw ang kampo ni Marcos na magsumite ng sagot sa bawat petisyon pagkatanggap ng summons. Nakatakda ang preliminary conference sa mga kaso sa January 7, 2022, araw ng Biyernes. Ang mga nasabing disqualification case ay isinampa ni Bonifacio Ilagan, Grupong Akbayan at ni National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Commissioner Abubakar Mangelen. Si Mangelen ay nagpakilalang lehitimong chairman ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinalitan umano ni Bongbong Marcos. Sa ngayon, mayroon pang 6 o 7 kaso si Marcos na nakahain sa Commission on Elections. 4 dito ang disqualification case, 2 petition to cancel COC at 1 petition na nuisance. At itong nakaraang araw lang din ay na-dismiss na pala itong petition na layuning ideklara si Marcos bilang nuisance candidate. Hindi pasado yung mga Pikachu. Hindi uubra sa amin yung Pikachu nyo, yung mga... May pakagat-kagat labi ba? Yung gano'n daw. Anong tawag ng gano'n? Ay, sa Sigela ba yun? Sorry, pagdating kay Kiko, ayoko kasi ini-issue ako. Ako daw si Megastar. Sa loob ho ba ng 30 taon, ano ho ba nangyari sa bansang Pilipinas? Wala. Ano ho ba na bago ng Cory? Nang dilawan na yan. Ha, puro rebulto, pagpapatayo ng rebulto. Ano, para ma-mind condition lang ang taong bayan, lalo na yung mga kabataan. Kumbaga, inano yung utak nila eh. Nilason. Tama, that's the correct term, nilason. Ayun pa lang sinasabi ko sa inyong lahat, kayong mga dilawan at pinklawan kayo. Ha, sinasabi ko pa lang, ngayon pa lang ha. Ano pong masasabi niyo ma'am doon sa panawagan ni Lenny nung nagkaraban po siya na maawa kayo sa ating bayan? Nako, alam nyo, sa totoo lang, diba, ang lahat ng mga kandidato natin ngayon ay nag-request na dapat i-drug test. Yes. Parang sa tingin ko, si Nanay Lenny nyo lang, di ba nagpapadrag test? Hindi ko yung nanay, ma'am. Hindi pa yata siya nag-undergo ng drug test. So siguro nung sinabi niya yun, ewan ko, baka mamaya nakagamit siya. Hindi kasi, di ba? Ano karamihan sa mga interviews niya, lutang talaga siya. Ginawa ng Marcos family, ng mga Marcoses na yan. Sa loob ho ba ng 30 taon, ano ho ba nangyari sa bansang Pilipinas? Wala. Ano ho ba na bago ng Cory? Nang dilawan na yan. Ha, puro rebulto, pagpapatayo ng rebulto. Ano, para ma-mind condition lang ang taong bayan, lalo na yung mga kabataan. Kumbaga, inano yung utak nila eh. Nilason. Tama, that's the correct term, nilason. Ano pa ginawa ng dilawan, ng mga pinklawan sa loob ng 30 taon? Napakarami nilang na-recruit ng mga kabataang NPA. Yes, correct. Nag-recruit sila ng mga NPA. Kaya yung mga anak nyo, never nyo nang papasukin dyan sa UP. Yes. Ha? Nakakahiya din po Nakakahiya. sa UP, ha? Kasi isa yan sa State University. Correct. Pamahalaan ho. O, nagpapaaral sa mga estudyante na yan, pero mga walang utang na loob. Matindi kung magmura. Ewan ko kung paano sila pinalaki ng mga magulang nila. Walang takot, di ba? Kaya ho kami, mga solid na BBM, saludo kami sa pamilyang Marcos kasi kahit anong batikos, kahit anong pagmumura, pagbibintang ng magnanakaw, pamamatay, pero never silang nag-bounce back ng anuman masamang salita
Yung bang makikita mo sa kanila, yung pagiging humble nila, yung pagpapakababa nila, nandun pa rin, never silang pumatol. Kaya doon ako saludo sa kanila. At alam naman natin lahat yon, tayo mga solid na BBM, alam natin yon. Dahil never natin narinig ang pamilyang Marcos na nagmura, na gumante. Never natin. Kaya doon pa lang, kasi sa totoo, makikita na sa character pa lang ni Sir Bongbong Marcos, makikita mong may puso siya. Importante na ang mamuno sa bansang Pilipinas ay may puso, may pagmamahal. Dahil kapag may puso ka, may pagmamahal ka, uunahin mo ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, lalo na ng mahihirap nating kababayan. Kaya manindigan ho tayo sa ating ipinaglalaban. Hindi na tayo dapat madaya dahil ngayon pa lang sinasabi ko sa inyong lahat, kayong mga dilawan at pinklawan kayo, sinasabi ko pa lang, ngayon pa lang kung merong People Power 1, mangyayari na magkakaroon ng People Power 2, People Power 3, kung gusto nyo. At ito po yung totoong People Power talaga. Ano pong masasabi nyo, ma'am, doon sa panawagan ni Lenny nung nagkaraban po siya na maawa kayo sa ating bayan? Nako, alam nyo, sa totoo lang, diba, ang lahat ng mga kandidato natin ngayon ay nag-request na dapat i-drug test. Yes. Parang sa tingin ko si Nanay Lenny nyo lang, di ba nagpapadrag test? Hindi ko yung nanay, ma'am. Di ba yata siya nag-undergo ng drug test? So siguro nung sinabi niya yun, ewan ko, baka mamaya nakagamit siya. Hindi kasi, di ba? Karamihan sa mga interviews niya, lutang talaga siya. Di ba? Kita nyo naman yung mga ginagawa nilang nakikita natin sa YouTube, sa vlog, no? Sa TikTok. Grabe, ano ba yun? Nagpapatawa lang sila? Gumagawa lang sila ng eksena, pero hindi mo mararamdaman yung sinseridad nila. Di ba? Kaya kayo, mga Pikachu ba kayo? No! Mga Pokemon? No! Ay, yes. Kaya, hindi pasado yung mga Pikachu. Hindi uubra sa amin yung Pikachu nyo. Yung mga... May pakagat-kagat labi ba? Yung gano'n daw. Anong tawag yung gano'n? Ay, sa sigera ba yun? Yung sa traffic, yung traffic ko. Kay ano, kay... Traffic. Paano ba yun? Kay Marojas, yung kay Marojas. Ay, sorry. Pagdating kay Kiko, ayoko kasi ini-issue ako. Ako daw si Megastar. So, ayokong ilagay sa alanganin naman si Miss Shawi dahil lang kay Kiko. So, no comment ako pagdating doon. Kasi baka mamaya subo din ako sa bahay. Sana baka kala, sana Baka masana all ka pa. Tanong ko sa iyo, anong komento mo regarding doon sa sinabi ni Kiko na gusto mong ipahukay ang labi nito? Nako! Yun na lang, ma'am. Alam mo, nakakagigil, no? Si Kiko, nung sinabi niya yan, na kapag siya nanalo, ipahuhukay niya ang libingan, yung pinaglibingan ng ating ni FEM, ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Alam nyo, masasabi ko, hindi siguro siya makajos. Hindi niya kinikilala ang Diyos. Diba? Yun lang masasabi ko. Kasi wala siyang puso. Tama. Kasi hindi gagawin yun ng isang normal na tao. Kung nandun ang takot mo sa Panginoon at nandun ang respeto mo. Dahil lahat naman tayo, diba, may kaugalian. Respetuhin natin ang patay. Yes. Di lalo na yon. Ilang na nakalibing yon, tapos pahuhukay. So hindi ako doon. Kaya wala na lang silang kala siguro nila pag sinabi nila yon, sinabi ni Kiko yon na ipahuhukay niya, kala niya siguro maraming matutuwa sa kanya. Kaya ngayon yung mga sinasabi ng mga dilawan at pinklawan na yan, hindi na tumatalab sa atin. Hindi na tatalab yan. Kumbaga, dead pa na lang tayo, tengang kawali na lang tayo sa kanila. Basta tayo, dapat
may direksyon, may focus tayo na tanging si Sir Bongbong Marcos at Ma'am Inday lang ang pag-asa ng ating inang bayan Pilipinas para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kasi tayo, I'm sure may mga edad na tayo, iniisip natin yung mga maliliit na bata. Kaya ngayon pa lang, yung may mga anak sa inyo, please, kumbaga, hindi ko na kailangan makiusap dahil alam ko naman na kayo yung mga solid. Tayo yung solid. Kaya tuturo natin ng tama. No? Yung tama. So, mga minamahal kong kapatid, mga vloggers, maraming salamat din sa inyo. Dahil sa totoo, wala tayong Abaya CBN, wala tayong TV5, wala tayong GMA, ha? Wala tayong CNN. Tayo lang. Yung boses pa lang natin na mga solid and Marcos loyalists, ano na kumbaga ano na, tama ay, kumbaga paano ba yan sabihin? Tama na. Kumbaga ano na, yung boses pa lang natin, sobra na. Sapat na, sapat para na. magising tayo. Yes, sapat na. So tayo, kaya salamat sa mga vlogger, sa mga nag-a-upload sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Maraming lalo na kabataan, maraming kabataan natin ang nagising sa matagal nilang pagkakatulog. Ayan ma'am, speaking of kabataan po, ano po yung maipapayo natin ma'am sa mga first time na boboto ngayon? Doon sa mga first time na boboto ngayon, syempre unang-una tayong lahat, hihingi natin muna ang patnubay ng ating Panginoon. Kasi hindi naman mangyayari ang lahat na ito kung hindi kalooban ng Diyos. Ginagabayan tayo sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng caravan, nandun yung blessing niya eh. Nandun yung patnubay niya. Kasi kung wala, di dapat nung unang-una pa lang nagkaroon tayo ng caravan, naging magulo na. Pero hindi eh. So may kapahintulutan ng Diyos. So doon sa mga kabataan na first time pa lang boboto, bago kayo bumoto, hingin nyo muna yung guidance ni Lord. Pangalawa, suriin yung mabuti kung sino talaga ang tamang kandidato na inyong iboboto para hindi nyo pagsisihan. Do research. Mag-research kayo. Ngayon pa lang na wala pang eleksyon, mag-research kayo. Halungkatin nyo kung ano ang mga nagawa ng Marcos. Huwag kayo kaagad naniniwala sa mga nadidinig nyo, lalo na sa mga anti-Marcos. Yun lang masasabi ko. Tsaka sa mga magulang nyo na nagpapayo sa inyo na sinasabi maraming nagawa ang mga Marcos, maniwala kayo dyan. Huwag kayong maniniwala sa mga kaibigan nyo o sa social media na nakipapanood nyo na ang mga dilawan ay maraming nagawa. Nagkakamali kayo. Wala silang nagawa. Yung ngayon na kung sakaling manalo ngayon si BBM, no? Sana mabawi ba yung ating mura na kuryente, murang tubig. Alam nyo, dahil dyan sa Cory administration na yan, na binenta ang Meralco, ano pa, yung PLDT, yung tubig, yung Petron, di ba? Yung dating Manila International, ginawang NAIA. So, ang tanong mo, sana mabawi ba? Mababawi natin yan dahil sa mga pahayag pa lang ni Sir Bongbong Marcos, di ba? Yun nga lang tungkol sa pag-aangkat ng mga palay, di ba? Yung agriculture natin, gusto niya na maibalik sa magsasaka yung murang pagbili ng mga palay. So, para matapos na yung paghihirap natin talaga, pag si Sir Bongbong ang nanalo, panigurado, yung pagbabayad natin sa Meralco, mababawasan yan. Yan tubig, basta lahat mababago pag si Sir Bongbong ang nanalo. So, yun lang ha. At ako'y kinakapos na. Maganda. Maraming salamat din sa inyo. At mabuhay tayong lahat. Mabuhay tayong lahat. And God bless us all. Solid. First name na lang ma'am.
I'm Miss Jen Cinco, Navotas Chapter. Thank you po. Thank you, ma'am, sa napakaganda ninyo.